Hello po sa inyo. Ayan. So, ito po yung natapos kong chicken breast na i-blender ko. So, ito. Sinapin dito. Parang style kebab. Pero hindi naman to kebab. Na-blender ko lang siya. Tapos, syempre, tinimplahan. Ito yung problema sa sa breast chicken pag na-blender mo, napaka-sticky. May dikit talaga. Kaya parang ang duming gawin. Kalat na sa gloves ko. Pag hindi kasi ginanito, ang hirap ng shape. Pangan tayo ng bago nito. Dumikit na sa plastic eh. So, ito binutasan ko to. Yan. Duty na naman po. Yan, nagluluto na naman ako. Pagka tapos ng hospital. Trabaho ulit. Ganun talaga pag ang sitwasyon natin ay yung parang yung OFW ka. Ayan. Hindi mo kailangan magpahinga. Kailangan mo pong magtrabaho uli. Kaya iyan, balik na naman ako sa pagluluto. Salamat po sa mga subscriber ko kahit paano ibig sabihin kahit paano meron. Salamat po sa inyo. Pinagtsatsagaan nyo yung mga videos ko. Salamat po. Thank you sa mga subscriber ko po. Hindi ko man kayo isa-isa sa inyong pangalan, pero gusto ko pong iparating sa inyo na ako po ay nagpapasalamat. So, ito na. Dito po mga kaibigan sa Middle East or sa kahit siguro saan man, kung ikaw po ay taga-abroad, ay talaga kailangan po ikaw ay madiskarte. Kailangan dami kang alam
lutuin kung ikaw man ay isang tagaluto. Hindi ka pwedeng mag-stick lang sa isang menu na ginagawa mo. Sabagay kahit naman po nasaan kayo, pagka alam nyo lang yung mga spices nila, ano na po yun, maraming bagay na yun. Kasi pag alam niyo po yung mga spices, halimbawa kung kapare sa Pilipinas, o ano ba yung mga common na ginagamit natin dyan na pang-recados pag tayo nagluluto. Ganon din po dito sa ibang bansa. Kailangan alam mo yung ano. So ito, yan natin siya ng olive oil. Diba? Para hindi ano yung ilalim mamaya. Ayan po guys, mga kaibigan. Ito po yung aking na-blender na manok at chicken breast. Ayan o. May sibuyas, may mga spices yan. Ang pag-blender ko, minix ko na. So, ayan, i-oven ko na to. Nasa down lang ako. Okay, so ngayon ang aking gagawin ay ito po. Ayan. May mga kamatis, bell pepper, at saka sibuyas, onion. So, una, lagyan natin siya ng asin. Kasi i-oven din po yan. Ayan. At pangalawa, ito pong black pepper powder para bumango. O, diba? Ayan na po. Napakadali lang po nito gawin. Sa gusto nyo dyan, try nyo. At ito, another olive oil. Para medyo basa-basa siya, di ba? Dagdagan natin ang black pepper. So, haluin po. Ayan. Haluin. Ganun lang. Lagyan natin ng salt. Gonna add little bit of salt para may lasa. So, ayan, mga kaibigan. Nako. I can wait forever if you say you'll be there too. Enjoy lang po natin ang buhay habang tayo nagluluto, di ba? O, hindi natin patapos na pala ang ating, ano ba tawag doon? Ibig sabihin ay matatapos din yung kontrata mo, makakabakasyon ka, makikita mo yung mga loved ones mo sa Pilipinas. Pero hindi mo na malayan, hindi ka nainip, o hindi ka nalungkot, kasi nga, ay na-enjoy po ang trabaho. O, ayan, mga kaibigan. Nilagyan ko lang to black pepper powder, asin, or salt, at olive oil. So, ito na siya ngayon. Lagay na natin dito. O, diba? Ayan. Ayan, ganyan siya. Kamatis na hiniwa ko. Hinati ko. Ayan. O, diba? At sibuyas. Kasi pag naluto po iyon, ilalagay niyo yan sa ibabaw ng kanin. Yung manok na yon. Kasama nito. At lalagyan nyo rin ng hini-slice na lemon. So, pag kinain yun, at medyo pipigaan nila ng lemon. So, ayun mga kaibigan. Guys, alam nyo na po kung paano gawin. Madali lang po itong gawin. Yan, diba? Shout out lang po sa aking mga subscriber. O, ayan ha.
binati ko na po kayo. Parang ang daming subscriber, pero konti lang naman. Okay lang po yun sa akin. Nag-i-enjoy po ako sa aking ginagawa. Okay. So, i-oven ko din po ito mga kaibigan. Diba? Tingnan natin dito. Okay. So, ayan. Ito na po. Ayan po. I-oven ko na. Ayan mga kaibigan, guys, ayan na po siya. Diba? Mamaya, itataas ko ang apoy niyan para matutoasted yun. Medyo pupula-pula siya or magbabrown ng konti. Tapos, maglalagay tayo ng white rice sa buffet at ilalagay natin yan sa ibabaw. Pero actually, may ilalagay pa ako dyan additional yung powder na ang tawag nila dito ay samak. Yan lang muna. Salamat!